Di masyadong masarap pero pwede na. Pero tunay naman yung sinasabi nila. Tunay naman. Hindi naman masarap pero okay na. Pwede na. Hindi, pero hindi, sa Gucci, sa mga, hindi naman pwede nila sabihin na overpriced damit o mga overpriced na Sakto lang. Pero magbayad kayo na malaki. gawa to sa China, pero sisingilin namin kayo dahil may tatak kami na ganito. Ito, iPhone. Assembled in China to. Uy, masyado. Designed in California. Kota na tayo sa pagme-mention ng China sa episode. Pero magkalaban dito. Lalabas na to sa radar nila. You have just clicked on Play Pod. Gandang umaga. Gandang umaga, mga kaibigan. Gandang umaga, Pilipinas. Pilipinas. PGC represent. Ano bang topic natin ngayon? Ano bang topic natin, Heki? Alam nyo ba, mga bata? Ay, taragis kayo. Taragis kayo lahat. Dahil sa dinerecho ni Heki. Dapat ano pa yun ano tawag doon? Sa isa na mga episode na umati kabong at isang nakakaputaragis na episode. Yeah, welcome back sa inyo mga players. Hindi na makakalis. Mga players. Salamat. Shoutout na muna. Hindi, sige, sa dulo na yung shoutout. Kami po ay inyong masusundan, makikita, madidinig sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. So, yun nga. Sabi nga ni Heki, putaragis kayo. Taragis kayo. Yun ang topic natin sa episode na to ng PlayPod. Actually, luma na to. So, medyo siguro, ewan ko kung medyo wala na, hindi na. Ano na to, gas-gas na. Ayaw kasi namin na nakikiride. Gusto namin makikiuso kami pag tapos na yung uso. Doon kami, para late cool. bloomer kasi kami. Yan. So, ang topic nga yung issue about sa taragis. Na, paano ba nangyari doon? Misleading advertisement ba yun? Basta, siguro alam naman na ng listeners ko ano yung April Fools nangyari doon. Yan, tama. Abril 1. Kasi nung April Fools, uso din yan sa mga... Ba't parang laging galit? Batanggenyo Kanya-kanya kasing pauso din ng mga businesses nung April 1. Ito, baka medyo segue lang konti. Baka sa akin lang to, feeling ko kasi hindi naman ganun kasikat sa atin ng April Fools. Totoo. Feeling ko parang nakikiride lang tayo sa West. Wala talaga tayong totally culture ng April Fools. Kumbaga, feeling ko hindi talaga sa atin nag-originate yun. Talaga yun? Ang April Fools ay Western tradition talaga. Hindi siya ganun ka-aware ang lahat na kahit pa sabihin mong April Fools, hindi nila gets. Hindi lahat. Ano yung April Fools? Sabihin sa'yo ng Batanggenyo. Ang sabi mo? Yun lang yung pansin ko Feeling ko, hindi ko alam kung baka sa limited na nakikita ko lang. Yun lang yung naging conclusion ko. Pero ang tingin ko talaga, wala sa ating, hindi natin siya ganun ka-grasp. Oo. Pero tingin ko, kung halimbawang maano ka, sabagay, hindi ko rin sure kasi nga... Kumbaga, compared mo sa... Kasi masyadong big deal ang Christmas Ano ba bang... Thanksgiving. April Fools at kasi malaki ang Hindi naman sa holiday. Kasi ang Christmas naman, pero galing naman din Halloween. Di ba ang Halloween, hindi yung trick or treat? Hindi sa trick or treat. Diba? Hindi sa atin yun. Kaya wala masyadong pero pinapractice din ang Halloween dito. I mean, yung trick or treat, yung mga businesses, parang may mga trick or treat or Halloween theme ang mga businesses. Pero hindi, yun talaga sa April Fools. Ang daming hindi alam yun maraming hindi gets. Pero malalaman ng kalahatan ng mga Pinoy pag holiday. Oo, pag holiday. Pero hindi holiday ang April 1 Baka, walang pasok. Alam mo kung anong buwan ang alam nila?
May 1. Ayan, malapit na yan. Labor Day. Labor Day. Sige, para dun sa mga players na hindi alam kung ano yung nangyari doon. Basta yung Taragis, takoyaki siya, na nag-post siya nung April 1 na kung sinong makakapagpatato ng logo nila sa noo ay mananalo ng 100K. Tapos pag kinlik mo yung photo na yun, o kahit ilan yung hindi, parang paunahan siguro yan. Ewan ko, hindi ko na rin nakita masyado. Putol yung photo. Putol yung photo. Pag kinlik mo yung photo, lalabas sa kalahati ng photo, April Fools. So, yun yung ano nila. Marami yung nagpatato. Hindi, isa lang. May isa lang. Ay, ba? May isang malakas sa loob. May nagpatato na isa. malakas ang loob kasi. Yun nga, ang nangyari pa doon, nung umpisa, di nagpatato. Parang naano sila, na bash or paano ba yan? May nagpatato, kailangan bayaran nyo yan, ganyan. Kanya-kanyang opinion na agad na mali yung ginawa nyo, ganyan, dapat panagutan nyo yan na may nagpatato na ganyan. Di ba may mga pa nga, nung hindi pa nalalaman na may connection yung nagpatato doon sa Taragis, parang nagkaroon ng movement, something na tumutulong doon sa... Yes. Nagbibigay ng 10K. May mga... More than. Meron, may mga tulong. tinapatan. Parang tulong kasi, di ba, parang April Fool's yun. So, hindi siya totoo, nabibigyan. Yun yung idea ng masa. So, kami, kung yung ibang establishment, kami magpapatotoo na lang nung tulong. Kumbaga, tulong namin dun sa kay Kuya na nagpatato dahil nakita nila yung kwento ni Kuya na may mahirap story si Kuya. na may alak siyang may special needs. Siya yung nagpaparang, ewan ko, breadwinner siya ba yung Diba sa may sinusustento? May obligasyon. So may mga brands na nag-step up na, sige, kami na bahala sa ganito mo. Sagot na namin yung ganyan mo. So ang dami, maraming bigay tulong. Oo. May ewan ko kung, hindi ko lang sure kung may nakapagbigay na nga. Gusto mo ng pera? Bago mangyari yung... Gusto mo ng pera? Kahit sino. Sabihin natin kay Migs. Migs, patatuan mo nga to sa noo. Anong brand? Uy, ewan ko kung makakat to Pwedeng kami tattoo kay Migs. Oo nga. Shout out kay Big Top Tattoo. Ay, siya din sa noo na yon. Sa noo na yun. Tatlo kami Basta sa noo. Sa noo yan tapos plot twist. Ewan ko, pero hindi ko alam kung sino naka-discover. Pero ang una kong nakitang nag-post nun ay si Sian Gasa. Sabi niya, kakilala, parang may nakakita nung lumang video nila na nandun din yung lalaking nagpatato sa noo. So parang nabash na naman sila na nahukay. Kakilala nyo pala yan, bla bla bla, gaya nga, kagulo na naman. May nabasa nga ako na parang... Nagkagulo ulit? Oo, dahil yun naman yung another issue na tinulungan siya ng mga ibang brands, binigyan siya ng pera. Pero totoong tattoo yun. Totoong tattoo. Pero may nabasa kasi ako, kung sabi, ewan ko na-send ko yung picture nun. Yung post niya or comment niya, parang ngayon pinost yung April Fool's picture, yung magpatato ganyan. After 30 minutes, lumabas na may tattoo na yung agad yung tao. Tapos mukhang luma na. Mukhang na. Siya yun, yung... Mukhang luma na yung... Healed. Mukhang nag-healed na yung yung tattoo. Kung isipin mo, pagkabasa mo doon sa post, pag mag-preparation mo para pumunta sa tattooan ay sabihin natin, yung biyahe mo, oras, kakain agad yun. Oily tapos, pa mo nun. Yung preparation pa nung magtatato. Yung teka lang. Gagawin niya pa yun. Wait lang. Bago pa pala yun lumabas yung issue na kakilala nyo yan, may nilabas pa pala silang follow-up video. Kasi nga, sinisisi sila na panagutan nyo yan. Video? So, naglabas sila ng another video na pinuntahan nila si Kuya at nagbigay sila ng 100K. After pa nun, tsaka pa naglabasan na yung kasi pinuri naman sila, good job, Taragis, good job. Yan, dapat ganyan. Pinapatawad na namin kayo, mga ganyan. Tapos, tsaka lumabas yung issue na kakilala pala nila yun. So, parang, puta na yung emotions ng social media. Ay, magagalit pa talaga tayo sa kanila o hindi? Hindi, tingin ko yun din yung goal nila na magkaroon ng eksena. Yun. So, part lang to ng experiment nila. Yun. Na yun yung in-expose niya
Doon sa pinakahuling video na nilabas nung Taragis. Yung ba yung nag-sorry sila? Oh. Ayun ba Hindi yung siya nag-sorry Yun yung may upuan na Oo, brown. yung may upuan. Yung mahaba. Yung way back 2023. Oo, sabi niya, 2023 pa daw niya inisip yon. Hindi ko Yung- maalala kung nag-sorry ata siya, pero Hindi sincere. sincere naman, pero may explanation siya na yun talaga daw ang goal nila. Yun daw talaga na yun, parang ibinida niya pa rin. Well, parang Effective ewan ko, o hindi? ang pumasok lang sa isip ko in his defense, mukhang yun nga talaga goal kasi naka-prepare na eh. Naka-prepare na yung tattoo sa noo. Kumbaga dun kung sa goal lang talaga nila, congrats. Kasi successful yung sa goal nila dahil pinag-usapan naman talaga sila. Pinag-uusapan natin sila ngayon. Libre libre promotion. Dapat pala sinensor. Pero gets din kung sino eh. Taragis. Putalagis na yan. Yun. Ang issue ngayon, after nga nangyari nung in-expose niya na, ang naging issue na ngayon is, okay ba yung ganung klase ng marketing? So, yun yung parang magiging topic natin sa episode na to. Welcome sa Playpod. Haba ng intro. Pero nung nakita niyo yung, nakita niyo pa, nasubaybayan niyo ba siya o ang nakita niyo na lang is yung in-explain niya na video? Hindi ko nakapanood yung. Explain. Yung in-explain. Ako ano lang, na, mga snippets lang ng mga pangyayari na nakikita ko sa net. Yun sa akin. Ako hindi ko natapos. Hindi ko pinanood yung nakaupo siya. Ako, nasubaybayan ko siya nung wala pa yung, kumbaga, per release. Nakita ko, nakita ko yung reaction ng mga tao. Paiba-iba rin talaga, nahirapan nga din talaga sila kung ano ba talagang totoo. Kayo, anong reaction nyo doon? Kung babalik tayo doon sa tanong mo kanina kung okay ba yon Yung approach nilang ganun? o hindi. Ito ay base ko lang sa mga, kasi ang sinusundan ko nga yung mga news. Mostly ngayon, mostly naikot sa games. Gamer ka eh. Yung tungkol dun sa kung paano ginagawa ng mga corporate, yung mga big companies, paano nila dinidil yung mga games at paano nagre-react yung mga gamers. Ang sa marketing advertisement, ganyan? Side. overall. Ang pinaka-idea niyan, wala naman kasi sa totoo, yung mga big companies walang pakialam ang big company kung paano nila gawin yung advertisement nila. Ang pinakamahalaga sa kanila, mag-generate yan ng money. Bumalik sa kanila yung sale. Whether ang ginagawa nila ay baka kasi sa umpisa parang pwedeng ginagawa nila to for moral purposes. Kunwari, sa mata mo, bilang consumer, moral yun. Pero ang gusto lang nila, maging customer ka. Tapos kapag may mas malaking audience dito na hindi pasok sa morals mo, I-shift na nila. i-shift nila yun. Kung nandun yung sales eh. Ano bang naging result nitong ginawa nila? Tumas ba yung sales? Hindi naman nasabi ko, kung tumaas ang sales, Hindi pero inopen. mas nakilala sila. Hindi. Pero negative yung pagkaka... Oo, Kailangan. pero kumbaga pag halimbawa may makita ka na sa labas na, uy, Taragis, ito yung ito yung logo nung nasa Kumbaga noo. kung hindi lumakas yung benta, kumbaga kumita siya dun sa video na ginawa Oo, niya. isa pa yun. Pwede, possible. Oo nga. Tapos may YouTube page din yun eh. Ang alam ko eh, yung Taragis na yun. May mga challenges sila eh. Sa food kasi, wala tayo alam. Ang mas may alam si Bob. Sa food, ito bilang outsider. Para sa akin, parang mas makakapag-sustain siguro nun kung masarap yung food para Okay, magtuloy-tuloy yung sales mo. Kumbaga kaya mo magsalita yung product mo sa... Parang side hustle yung video eh. Parang bilang content creator na yun eh. Tama, effective yung marketing niya. Sumikat yung pangalan, ganyan. Pero ang huling tanong yung masarap Product. Yung product, masarap ba yung product niya? Kasi yun ang bubuhay o papatay ng business mo eh. Tingin ko lang bilang tagalabas. Kumbaga yung longevity ng... At the end of the day, yung pa rin talaga yung product at product mo ang magdadala ng business. Pero, anong tawag dito? Yun nga, nabanggit mo kasi yung sa morals kasi 'di ba may mga paano ko ba yan? Hindi ako parang hindi ko alam kung
matutuwa ako pero nandun ako sa malungkot na side na para ang daming mas magagandang bagay na kailangan i-promote o kailangan i-share. Hindi, mahilig kasi ang tao sa controversy. Yun nga. Kaya nga ako para akong wala, dami nilang time. Kasi Sa inyo, sorry. Wag na nga to. Tumatalsik pala yan. Anong tawag dito? Sa inyo, negative yung negative yung ginawa nilang marketing. Hindi, ito ang akin. Hindi ko, yung sa knowledge na alam ko, hindi ko trip. Pero, kung nag-generate ng pera Hats off pa rin. Oo. Sa akin, para siyang, kung tama ba siya o mali, parang tingin ko, effective siya. Para kang kumuha ng isang artista para bilang kontrabida. Oh. Tapos, ang dami naiinis. Ibig sabihin, effective yung Nagagawa pagpili niya yung mo. role niya. Nagagawa yung role niya. Kumbaga, pero hindi that's siya another bida. way of Hindi siya looking bida, at it. pero effective siya as kontrabida. So, effective pa rin siya. Kumbaga, halimbawa, may pinapanood kang series, hindi bebenta yung series kung pangit ang kontrabida eh. 'Di ba? Kung hindi well mold yung kontrabida. Parang ganoon yun eh. Kumbaga, Ikaw, para maboost din yung bida. Kailangan magaling din yung kontrabida mo. ang sa akin kasi, ang sa akin naman, ang judgment ko, nakabase sa kung may nasaktan ba or may ba. Yung nagpatato. Yun nga eh, pero Hindi, parang part na siya part siya eh. Part siya ng Hindi, group, I mean, ng skit eh. masakit. Evil scheme. Pero Masakit technical, yun literal na masakit Literal yun. na masakit eh. Pero kung baga mo, part siya ng skit, so willing siyang na, nung ginawa niya yon na tawag dito, may bayad siya. Binigyan siya ng 100k, then may mga iba pang nagbigay sa kanya. Actually, yung may mga brands na nagbigay pa rin ng pera kahit lumabas Nalaman na na. yung, kahit nalaman na kasigatan na ride Yun sila nga dun eh. Naka-ride sila dun sa... Yun nga, whether ano man yung morals mo, hindi yun mahalaga. Mahalaga dyan. nakabenta. O makasama ka doon para makilala ka din. Kaya yung sa akin, medyo leaning ako sa... Gets ko naman. Pero gets ko kung bakit siya masamang tingnan. Parang ang pangit tingnan. Kasi, ang nilaro mong topic is poverty. Yan na papasok yung Porn. poverty porn. Parang yun na naman yung nilarong topic. Pero yun nga, at the end of the day, ang inisip, ang nasa akin, meron bang nasaktan? Meron bang may naargabyado ba? Parang, Agrabyado. Argubyado. Parang wala naman. So, yun yung parang ko. Kaya parang, okay, sige, okay na rin. Parang, hindi ko siya para isara. Parang yung kanilang Parang, pag yung unang beses na pa nakita yun, parang ang reaction ko, hindi ko trip yung gantong marketing. way. Pero, hanga ako dahil, galing eh. Parang kung ang intention nila pag-usapan, talaga effective. Talaga. Yun nga, isipin mo, kunwari tayo, hindi natin trip, pero pinanood natin. Oo. Hindi ko pinanood. Counted pa rin yun sa views. Hindi, pero... Hindi ko trip eh. Hindi, pero dinilit ata nila yun. Kasi yung shinare ko sa atin na link, Upload ng iba. upload na ng iba yun eh. Meron Parang din dinilid atang din ata post nila. sila na yung, ewan kong part yun ng kanilang plano. May post sila na hindi sila liable sa... Oo. Tapos parang lesson daw to sa mga Pilipino na hindi, yung sa reading comprehension, Chinese, gano'n. Parang gano'n. Yan yung second post ata nila nung may lumabas na nagpatato siya sa noo. Siguro part na din yun ng kanilang parang mang-asar, parang gano'n. Pero syempre, yun, kumbaga, ang goal nila is yung count ng views or count ng shares. So, hindi ko trip yan, pero pinag-uusapan. Successful sila doon. Hindi nyo maipagkakaila players. Mag-generate ng pera. Kahit pa sabihin nyo players na, ay, bakit naman sinusuportahan nyo yan, Steve? Kumbaga yung facts lang, sinuportahan nyo rin sila technically Kasi lahat na may alam nun. Video nyo, pinag-usapan nyo, shinare nyo. Di, tsaka kasi at the end of the day, yung Taragis, business yun eh. Ang pinaka sole purpose nun ay kumita. Totoo. Kung talagang gusto nyo silang i-down dahil sa ginawa nila, di wag kayong bumili ng nila, product nila. Yun nga, ika nga sa games din. The way you vote, the way you speak is through your wallet. Voting yan? Voting, yun? Yun yung voting power mo eh. Kapag hindi mo kasi hindi mo binibili yung laro,
pinapakita mo na hindi mo gusto yung product. So, ano ba yung ginawa nila? Misleading? Ba? Or dahil lang poverty ang topic kaya medyo siya negative? Hindi ko masabing misleading kasi di ba doon sa picture may ano eh. April Fools na nakalagay eh. Hindi, misleading siya yung in a way unang na picture, di ba? Hindi mo siya makikita na may April Fools. Parang clickbait din. Pero misleading siya in a way na kakilala pala nila yung nagpatato. Na tayo or yung ibang tao, uy, grabe, may nagpatato na ano nga. Ako, lagot kayo, may aside nagpatato. from April Fools, yun yung nakakaano. Kasi bakit may naka-prepared na kayong tao? So, misleading siya. Parang misleading marketing. Katulad yan, ang tanong ko kanina, ilan yung nagpatato? Pero isa lang eh. Yun nga, yung parang tropa lang kahit talaga. Tayo, may pang-back up ka kasi sayang yung inisip nating concept kung walang kakagat. Parang, sige, mag-ano na tayo, mag-build up. Ano siya? Schemed na. Naka-plant na yun. Planted na, effective pa rin. Na, kung isipin mo meron pa bang ibang gumawa ng ganun? Parang, hindi ko alam pero parang para sa akin, hindi sila ang unang gumawa ng ganyan eh. Siguro meron lang may gumawa na mas maganda yung pagkaka-execute. I mean, yung cultured sa tattoo dito, yung... Hindi, yung parang for the planted. views. For the views. For the gram. Hindi, yung planted dahil yung mga planted. Yung mga pranks, hindi naman lahat Tsaka sa internet, hindi lang dito sa Pilipinas. Marami dyan yung mga, hindi mo na alam kung alin yung totoong, yung skit lang, o totoo talaga. Marami na yan. Marami so, okay lang. Hindi parang... Siguro ang kinakainis lang ng tao, ay nilaro kasi ng talagis yung emotions nila, yung feelings nila. Hindi lang naman sila Marami rin namang gumagawa nun. Oo, di ba? Parang marami rin nalulungkot lang ako na parang ang dami pang kailangan pag-aralan o kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi, mahilig nga kasi ang tao sa controversy. Oh. Kaya nga ako nalulungkot na ang dami. Yun pa yung pinag-usapan para nila. Para mag-improve ang buhay o para China, ang pinag-uusapan nyo, hindi, talagis na lang. Talagis na lang pag-usapan natin. Sabi na mag-comment, tapos na nga yung issue eh. Magmamayo na eh. Parang pwede rin siyang pang-block ng news. Isipin mo anong news yung maingay doon. Pan-divert. Parang, okay. Wala nga kasi tayong culture ng April Fools. Parang yung April Fools mostly nasa middle class pataas eh. Hindi naman masyadong aware ang dyan eh. Karamihan eh. May iba, ano pang naiisip nyong parang ganun ang style ng marketing? Counted ba dyan yung sa Pepsi dati, yung may jet plane? Yung jet plane. Oo, nakita ko yun. Nasa Netflix pa yun eh. Tapos may nagseryoso talaga. Ano yun? Hindi mo napanood yun? 90s Pa-commercial sila. Maganda yun. 90s ba yun? Early 90s. 2000s? Hindi ko maalala yung... Parang kinompute niya magkano yung jet. Tapos magkano yung magagastos niya by points. So halimbawa, ang commercial nila kasi, sunglasses, 500 Coca-Cola points. Pepsi. Backpack. Ay, sorry po. Pepsi pala. Balance tayo dito para maalin pwedeng So, baka naman. Pop cola. May tao kinompute yung... yung pinakahuli iced nila. Coffee. Pag nakasampung iced coffee ka, may libre kang Happy Meal. Sineryoso nung... Sineryoso niya kasi gusto niya magkaroon ng... Jet. Tapos... Yung pinakahuli kasi nila, parang in-exage nila, jet plane, 10,000 or 1 million or 7 million Gano'ng katagal inabot? Para ma-reach yung guy? Hindi, kasi lang eh. parang may kinausap siya na para investor na anuhan mo ako, pondohan mo ako para bibili makuha tayo ko ng gantong bibili tayo ng Coke. jet. Pepsi. Bumili pa sila ng warehouse para lalagyan. Ano naging ending? Di panalo ang Pepsi. Panalo ba Pepsi o nanalo siya sa... Hindi, wala siya nagawa sa Pepsi. Ibig sabihin, umabot ba sa court? Hindi siya nabigyan ng jet. Hindi siya nabigyan ng jet. Hindi, parang yung isa pang inaisip ko yung para sa Gorilla. Yan. Ako. Yan. Yun ang gusto ko sabihin eh. Yan ang gusto ko sabihin eh. Hindi, yung may hirapan na mag-edit. Hindi, sa car wash. Kunwari, may kotse, ganyan. Tapos sa dulo, may kalesa.
Parang yung di ba? Parang ganun lang. Parang may kalesa. Totoo kaya yan? Hindi, sabi ko, di magdala sila ng kalesa. Pwede naman eh. Pag may nagdala nga kalesa, alam niyo na kung paano maghahanda ako ng shampoo ng kabayo. Kaya nga may mane and tail sa gorilla. May nagseryoso, may nagdala ng kabayo. Para hindi sa... Pero alam mo, dun sa pwesto ng gorilla, hindi malabo eh. Dahil may konti lang dun may mga kabayo na dun. May isang resort dun na may kalesa. Di ba? Hindi ako magugulat pag may nagdala nga. Kakamot-kamot ang ulo ng mga kung ang gorilla is hindi nyo kami trinain din. Kung ang gorilla is sa Garcia nagbukas at isinama nyo ang mga kalabaw, ay nako, may magpapalinis ng kalabaw. Makita mo yung paano nila tinutuloy yung kabayo, ganun din, no? Gaya. Sabi, sir, underwash. Sa every Friday, marami. Imagine ko yung underwash na kabayo. At least, may presyo naman kasi siya. Hawak-hawak ko may mola, sir, hindi ko kayang hawakan to, sir. Hawak-hawak yung mola. Sir, laki, sir. Masipa ka nun eh. Pero ngayong social media age, tingin nyo mas lantaran yung misleading or negative ads or mas nabawasan? Dahil nga, meron na tayong tinatawag na woke. Hindi lang sa ads. Mas maingat na sila, kumbaga. Hindi lang sa ads. At as in general, yung fake news, misinformation, lantaran yan, hindi lang sa ads. Mas marami. Kasi lahat pwede na magbigay ng, lahat may nagbibigay na ng kanilang opinion or nagbibigay ng kanilang information, whether ads man yan or any topic. Pero, medyo, ka-counter ko ng konti. Parang ang nangyayari kasi ngayon dahil nga sa social media at sa dami ng mga woke na parang mas maingat. Hindi. Ngayon ang kasi pag ni-regulate mo yan, pag kinontrol mo, ang tinatapakan mo na freedom of speech. Free speech naman. Pero hindi naman siya talaga hindi naman talaga siya anong tawag dito? Hindi naman talaga siya technical na or meron nag-go-govern talaga. Kumbaga, nag-go-govern sa kanya is social media mismo, na tao mismo. Kasi parang katulad niya. Which is mahirap din dahil yung power nandun sa... Hindi, tsaka iba't iba tayo ng kultura o parang sa kanila, bawal yun. Pero dito sa atin pwede. Parang kasi, ngayon, mas maingat ang brands sa lahat ng masasabi nila. Kaya... Yung brand. Yun nga, yung brand ang sinasabi ko. Kung ang tanong mo ay kung misinformation, overall, oo. Hindi, sa akin ay sa marketing at saka advertising nga. Mas maingat sila. Mas maingat sila kasi ko dyan, ayaw nilang mabash, ayaw nila ng negative publicity. Sa Amerika, karamihan ng mga brands ngayon, ewan ko ba kung ano nangyari sa West, mas kinikater nila yung woke culture. Diba? Yung racism, yung mga ganyan-ganyan. Meron dito nga, bago lang din to na commercial, siguro nadaanan nyo rin. Ang product nila ay whitening soap ata, whitening cream. Hindi ko na maalala kung anong brand. Pero, ang ginawa nila, ang nasa parang naka-voice over yung utak nung talent na, ba't ko gagamitin yan? Masaya ako sa morena skin ko. Parang ganon. Kasi, may issue dati na nabash yung brand. Kasi, mas maputi, mas maganda. Oo, parang ganun. Na bakit nyo tinitira yung morena? Ganyan. Maganda kaya morena. So ngayon, di may company na naglabas na kahit ang product talaga nila is pampaputi, ang ginawa nilang approach. Parang nabasa ko yan, yung billboard. Meron din silang billboard. Ang nakita ko yung billboard na parang kung masaya, parang ang pinaka-idea, kung masaya ka sa kulay mo, hindi mo to kailangan. Oo, yan, ganyan. Parang ganun yung nila, approach nila ngayon. Nagiging ang maganda sa market sa nakita ko kasi siya sa Reddit yung billboard na yon. Ang maganda sa marketing na yon, sa mga ganun. Nagiging sila, tawag? Ano ba tamang term? Daring, nagiging matapang. Kasi parang tinatama lang nila sa nakakatawang paraan. I mean, pwede din siguro nilang yung ganong message i-send sa audience in a different way or in a softer way. Kasi pero yung atake nilang yun, strong eh.
Direkta Hindi, nasanay na nga lang na parang super formal lahat na parang nag-euphemism pa. Yung ad na yon, rekta, kung di mo to kailangan, hindi to para sa'yo. Kung okay ka sa kulay mo, hindi to para sa'yo. Baka effective ngayong sa generation ngayon. Baka ganun yung style. Gusto nila may pagka-woke. Oh, wow. Hindi, sa akin hindi siya woke. Yung ad na yun hindi siya woke. Ano lang talaga, straightforward lang na, kung masaya ka naman sa pagiging moreno mo, hindi to para sa'yo. Hindi, parang parang si Uling Roasters. Hindi masyadong masarap pero pwede na. Pero tunay naman yung sinasabi nila. Tunay naman. Hindi naman masarap pero okay lang. Pwede na. Siya, mas nag-stand out siya dun sa norm na, kami ang pinakamasarap. Kami yung number one. Pero hindi false lang. Pero hindi false advertisement. Hindi, kasi sakto lang talaga. Hindi, kasi magtataka ka lahat. Number one dito, number one. Ang maganda din maganda yung number 2 sila. Ang maganda nga din naman kasi doon, kung masarap nga naman, positive sa kanila yon. Pero tingin nyo, para subukan. Kayang gawin ng ibang brands yung ganun? Yung honesty na ganun? Parang hindi. Parang hindi. May mga product na hindi pwedeng gawin. Isipin mo yung Gucci, alam naman sabihin nila. Sakto lang. Hindi sila pwedeng maningil ng mataas. Sa mga established, tingin ko hindi na. Meron na silang image May brand, may sa branding nila may... Hindi, sa Gucci. Sa mga, hindi naman pwede nila sabihin na overpriced damit o mga overpriced na Sakto lang. Pero magbayad kayo na malaki. Gawa to sa China, pero sisingilin namin kayo dahil may tatak kami na ganito. Ito, iPhone. Assembled in China to. Designed in California. Kota na tayo sa pagme-mention ng China sa episode. Pero magkalaban din. Lalabas na to sa radar nila. Magkalaban yung West at China. Pero may naiisip ba kayo na item na hindi, halimbawa, kahit wala pang brand, item na hindi ka pwede maging honest. Halimbawa, bad sample na lang. Halimbawa ay sigarilyo, sabihin na natin. Hindi ka pwede maging honest ng 100%. Hindi pwede hindi maging honest sa sigarilyo. Pero ang alam ko, bawal na ang commercial ng sigarilyo, di ba? Bawal lang sa TV. Yung ad nila, sa packaging, sa packaging, hindi sila pwedeng hindi mag-ano. Wala yung Pero dati, hindi ganun, Dati, oo. Hindi pa, ano nga bang pa? Parang ganun, di ba? Hindi pwedeng packaging nila, hindi pwedeng hindi sabihin na... Yung sa mga health benefits nun, parang may good, may bad. Pero, depende sa culture. Kumbaga, sa kanila, normal nag-yosi, pero tsaka yung sa ayaw mong salita. sa mga lalaki ng mga kinakalaban natin ngayon naman. Sa alcohol, hindi pwedeng wala yung drink moderately. Hindi pwedeng mawala sa advertisement yun or sa soft packaging. Pero katulad ito, may kilala kaming brand ng pangalan? Na hindi sila pwedeng nagsisimula ba sa letrang? Basta. Na hindi sila pwedeng magawa ng commercial sa TV. Bawal na bawal na yun. Anong product nila? Sigarilyo. Yan. Pero tuloy-tuloy naman yung marketing nila. Social media. Outside ng social media, yung pang tao-tao. Mga below the line. Below the line na sila. Pero legal yun. Hindi siya bawal. So yung budget nila para doon, mas malaki, kumbaga, magkano ba ang paggawa ng isang commercial? Ang airing dati, to hindi pa to yung production. Siguro lumala nung 300 to 1 M. Depende sa oras. Per 30 seconds. Ganun. So, ginagamit naman nila yon sa ibang marketing. Kumbaga, hindi naman siya... Kumbaga, sumusunod lang din sila sa rules ng lugar. O dito sa Pilipinas na bawal kayo mag-ere ng kung anong tungkol dyan. Pero hindi ka bawal. Pero yung minukbang mo na yan. Anong tawag dito? Pero, ang alak, di ba? Ang alak may commercial lang. Pwede pang mag-commercial ang alak, di ba? Or wala na rin? Meron. Meron pa, di ba? Yan, katulad niyan. Kailan pa kayo nanood ng TV? Oo nga yun. Tagal na sa totoo lang. Kasi yung... Iba na commercial. 2023. Yung panonood namin ng Showtime online sa Facebook, hindi na kami nanonood. Kami din. Live or iba na yung mga recorded? YouTube. Tapos iba na yung mga commercial sa online Puro minsan games, minsan mga... Yun nga, parang ang naisip ko, kung magiging honest, yung commercial ng alak, parang hindi mo mabebenta yung product mo eh. So, in a way, parang naisip ko... Gumaganda lahat.
Oo. Pag parang mo to. ang naisip ko, pagdating sa ads, sa commercial, hindi ka pwede maging 100% honest. Tingin nyo. Lagi may brand makakabenta. Lagi may brand X. Oo. May brand X kunyari. May kilala tayo. Yung shout out to sa shout out brand X. Sa mga tropang brand X. Di ba sa mga sabon, ito yung gamit Mr. Clean, mga ganyan. Di ba ito si brand X. So parang hindi ka pwedeng mag-expect na lahat ng makikita mo sa isang commercial ay totoo. Oo, kita mo naman ang commercial ng mga McDo, Jollibee, pagdating mo naman. Yun na nga lang, mga picture. Ba't kayo hindi nagagalit sa McDo at Jollibee? Dry na dry. reklamo, naubos mo na nga eh. Tapos, pag ito, sobrang dami yellow. Tapos, hindi naman kayo yung tinatoan sa noo. Galit na galit kayo. Pero di ba parang ang dami kasing commercials na ganun talaga. Ganun talaga ang commercial eh. Kumbaga, nature siya ng commercial eh. May i-exage ka talaga. Nila. Kasi possible na, kunwari, ikaw yung nagpatato, ako si Taragis. Tapos nalaman Taragis ng ka tao, talaga. nalaman ng tao na may connections pala tayo. So, pwedeng binigay ko yung pera sa'yo on-cam. Tapos hindi naman. Tapos babawiin ko sa'yo off-cam. Hindi, kunwari, sige, ito yung deal. Hindi bigay ko sa'yo yung 100, pero babawiin ko yung 50 after. Kung ano man yon, sila lang may alam. Basta for the gram. Kinapatakan, kinalabasan, hindi totoo yung maaaring hindi totoo yung pinakita nila. Bahala na sila. Yun nga yung kinakagalit ng tao. Tingin ko Ako tingin ko kaya maraming nagalit kasi pakiramdam nila na uto sila. Yun. Kawapatakan sabi, April Fools daw nga. Yun. Sabagay, April Fools na. Parang napaglaruan sila. Oo. Parang kaya sila nainis dahil click kayo ng click eh. Oo. Pero bukod sa mga misleading, kasi ano pa yung ibang factor para na maging negative ang isang commercial or advertisement or marketing? Kasi yun, isa na yun, misleading. Ang isang ginagawa ng company. Or kung ano man. Hindi ko alam sa marketing, pero pag ang isang ginagawa ng company na minsan nagtatranslate into mga nagbaback off yung mga yung consumer. Pag may ginagawa si company na hindi nila gusto, kunwari, isa sa, recently lang sa laro, yung lumabas na Stellar Blade na laro. Kasi yung Stellar Blade, mature ang rating niya. Tapos yung main character doon, sexy na babae. Kaya pala alam mo. Hindi, wait lang. Sexy na babae. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng censorship. So, yung mga gamers, Baduy. hindi, wait lang. Hindi makatapos din. Ang tagal eh. Okay. Yung audience nga, binibigyan natin ng context eh. Ang nangyari kasi, nung time na hindi pa nire-release yung game, pinakita nila na hindi daw magkakaroon ng censorship. So, mga tao, nag-expect na ito yung product. So, nag-pre-order. Nung lumabas na yung laro, bigla namang sinensor. Yun nga. Kaya nga baduy. So, yung mga gamers, nag-cancel ng orders, nag-cancel ng subscription nila to show na di nila gusto yung ginawa. Sabihin na natin malit yung censorship na nangyayari. Sabihin natin malit na bagay lang. Pero moving forward kasi yung big picture nun, so parang on a whim, bigla yung isa-censor, parang pipigilan yung creative freedom ng dev team. Kasi gusto niya lang i-cater yung maliit na grupo na ayaw yon. Hindi na, yung most of the time kasi, itong maliit na grupong ayaw yon, sila naman yung hindi bumibili ng laro. Yung bumibili ng laro, yun yung totoo nyong audience, but hindi yun yung i-cater nyo. Sabi nga nila, kasi yun yung binabasa ko kanina nung... kaya ba sila nag-censor? Kasi parang may nagre-reklamo na... Ang nire-reklamo kasi, hindi naman daw totoo yung proportion ng babae. Oh my God. Kaya yung babae ay based sa totoong babae. Hindi siya yung... Basta my ibang God. topic na to. Pero,
Basta yun, ang pinaka... nawawala ako. Basta yun, parang yun yung kinakaayaw nung tag dito. Ng market. Hindi, ng audience. Yun nga. Kunwari, ito rin naman. Kunwari sa food. Yung sa simpleng photo ng pagkain. In-advertise mo siya na ganun kalaki, ganun yung kulay, o ganun yung portioning. Tapos pagdating mo sa tindahan, ay, ang liit. Iba. Yun. Yung ang dami na, sa totoo lang, ang dami nagawa nun na mga big names. Yung parang yung mga photos nila, makikita parang walang budget yung gumawa nito. May nagreklamo na ba na ba't ang late nito doon sa kunyari sa... Wala ka naman magagawa. Wala. Walang... Parang mahirap kalabanin yun no? Pero may narinig na ako, ba't daw ang laki nung... Nasa picture. Hindi, yung sinerve. Nung sinerve. Ayaw mo? Ayaw mo? Yun nga, isa sa reasons ngayon kung bakit nagiging negative ang isang commercial is yun ngang mga issue about sa gender. Nagiging false advertisement Sa, anong tawag dito? Hindi, I mean, halimbawa, ito, yung issue dati, yung nakatikim ka na ba ng yung 14. Oo. Diba? 14 anyos. Parang ba yung 14 o 15? 14? Hindi ko na malala. Parang 14. 14 14 years old. Alak na tayo. Alak. Yung sa alak. Sinensor nila yon yung mga ganun. So, yun, naban diba yung commercial na yun. Naging negative siya. Ito bago lang. Medyo iba lang. Di ba meron dati? Bago lang. Ano ba yung dating-dati pa, yung alak ba gayon? Yung parang nagpatak yung Red Horse. Tapos parang... hindi. Matagal na yun. Hindi kayo sa bakla. Ano yung bakla ba yun? Something... Hindi na daw pwedeng sabihin. Yun nga. Pero di ba may sinabing ganun dati? Yung pagkapumatak. Bakla? Hindi, may commercial dati na yung Red Horse. Pag may dalawang lalaki, tas yung isang lalaki, yung isa medyo soft. Pag nagpakita siya ng soft side, babaksakan siya ng Red Horse. Para tumigas siya. Hindi, dadaganan siya parang... Oo, tanda ko na yun. Di ba na-bring up pa nga yan sa ano natin? Naban yun? Naban? Hindi, parang napag-usapan lang. Di ba na-bring up yun sa atin nung college pa ni Sir Willie? Dati na-bring up yun. Parang, yung napainom siya ng tubig. Hindi, isang basong tubig. Iba pa yun. Ano daw mensaheng pinaparating nung ganong commercial? Anong pinaparating? Yan. Tapos diba astig yung umiinom ng alak. Tapos diba meron ngayon yung nangyari dun sa isang bodybuilder? Barbelista? Bodybuilder. Bardilista. Naghalo-halo. Yung Bardilista. Yung bodybuilder na sabi niya pag hindi niya daw mabuhat yun, ay bakla siya. Tandaan niyo ba yun? Hindi niyo na ano yun? Hindi niyo na pick up? Hindi ko na... Ilang taon ka na ba? Hindi ko na. Nito lang, buhay pa yung issue. Yung sabi... Yan ba yung namatay? Hindi. Parang magkaiba tayo ng sense of time eh. Baka yung dati mo 20 years ago. Hindi, bata pa 30 minutes ago lang yun. Yung sabi niya pag hindi niya daw to nabuhat, bakla daw siya. Di yun, nag-flack yung... influencer siya. Di ko alam kung Artista. influencer. Basta bodybuilder. Pinost niya sa social media. Bumagsak yung kanyang mga Napasorry siya tapos nag-flack ang tao sa kanya. Yun. Hanapin ko. Yun yung, sige. Yun yung, kaya parang naisip ko, ngayon, yan yung isang reason kung bakit may mga bagong reason na negative ang commercials. Kasi may mga, nag-shift na eh. Dati, hindi, ang daming dating commercial na medyo green. Na ngayon, pag pinasok mo ngayon, hindi na i-approve yun. Pati yung palibhasa lalaki pa nga lang eh. Di ba yung mga joke ng palibhasa lalaki? Yung nabanggit mo dati sa Silver Toes. Ayun, yung kanta ng parokya ni Edgar. Hindi yun na ngayon. Oo. Nung nakapanood kami ng isang show nila na parang yung intro niya, yung next song namin, nabash kami dito. Yun agad na nasa isip ko. Pero iba. Silver Toes, sabi. Ano yan, Silver Toes. Kasi pasensya na, 17 years old lang kami nung ginawa namin yung kanta. Wala na kaming intention na manira o Parang trip-trip lang. Pero ngayon, sorry na, gumaganon sila. So, sorry na pala yung kanta? Hindi, nag-sorry. Akala ko sorry na. Nag-sorry sila kasi silang sorry na eh. Parang,
Pero yun yung tinugtog nila, Silver Tones. Parang sa akin... tinugtog din ata nila yun sa Aurora. Parang tinugtog nila sa Aurora yun. Parang, ano ba naman yun? Parang... Di ba? Ewan? Pero, hati ako kasi may mga issue naman na pabor din ako na, tama lang maging woke dun sa issue na yon na tama, paltan na natin yun. Pero may mga something naman na, teka naman, parang grabe naman na yun. Oh my God naman. Parang may mga gano'n Kaya, ang hirap. May isa pa. May bago-bago na artist, yung Maitim ang Utong. Sino? Kilala ko yan. Sino yan? Kilala agad. Hindi yung artist yung Maitim ang Utong, yung may lyrics na gano'n. May lyrics. May lyrics na Yan yung rap. Linamin mo. Hindi Maitim ang Utong ng artist. Meron yung artist yung Maitim ang Utong. Yung parang tingin ko, mas mababas yun. Pero Timo, pero super skyrocketing yung nangyari dun sa kanta niyang yun. Dahil yung may lyrics kasi effective sa lahat. Pero ano ba yun? Nabash siya. Dahil parang hindi rin. Parang sumikat lang yun. Sumikat lang. Anong kanta yun? Kay... Puwet mo. Pero rap yun Iba-iba yung title. Si Shanty Dope. Kay Shanty Dope. Maitim ang utong. Tisipin mo. Tapos yung... Mau. Yan. Mau. Na yung lumang kanta ng parokya ay mababash pa nila. Pero yung lumalabas ng bago... Galing. Wordplay. Mau. Ay... Bukod sa mismong commercials, maraming iba pang style ng marketing. 'Di ba? Yun nga, yung below the line, yung sampling. Ano din yan marketing din yan. Ano pang mga nauuso ngayon? Or ano pa yung mga napapansin yung style ng marketing? Yung laging labas ang cleavage. Anong tawag doon? Kahit anong product. Pero alam mo, totoo yun. Totoo yun. Hindi, totoo yun Ito, hindi ko alam kung napabili ka dahil may cleavage. Hindi naman. Yung nagsasample. Pero ito, iba. Speaking lang yung... Hindi, yun muna. Hindi! Wala, tigil mo yan. Hindi, yun muna. Isa lang. Gawa nung di ba yung flip top? May counterpart na yung flip top ngayon. Na flap tip? Ibang owner. Ibang owner na. Flap tip. Ang pangalan niya, Pangil sa Pangil. Siya, yung tingin ko, siya yung nagawa niya yung, kumbaga same level kasi siya ng flip top Pero meron siyang nagawa na hindi nagawa ng maayos ng flip top, which is yun nga, marketing. May iba-iba siyang gimmick. Yung mga logo, bukod yung may mga logo sa laban mismo. Tapos may sponsorship. Hindi ganoon yung sa flip top Wala, parang andalang nga na makabanggit doon ng sponsorship. Sariling trip, sariling crowd. Pero sinabi ata nung owner dati na ni Enigma. Parang hindi talaga. Ayaw niya talaga, no? Parang, parang sinabi parang niya. Parang may ganun May niya yun, personal decision niya rin talaga yun. Kasi parang ayaw niya ng makokontrol. Basta, or may something pang anything requirements. Anything na nakokontrol ng, anything na may pera. Shareholders Yun nga anything na may malaking pera or may kailangan kang i-return. Makokontrol yun. Paano yan? Mafi-filter. So yun. Yung basketball nito na 3 points may equivalent na balik tayo sa cleavage. Sige. Hindi, yung kasi yung sa Pangil, parang talagang mindset nila yung, kumbaga, nilagay talaga sa utak nila na ma-market yung Pangil sa Pangil. Ang ginawa nila, yung stage nila, yung nasa harapan, mga babaeng nakasuot ng sexy. So pag may pag may battle sa YouTube, 'di ba, yung sa cleavage hindi siya nagba-battle. Halimbawa tayo naglalaban, yung background natin may mga babae diyan na magaganda na naka-bra or minsan yung mga revealing. Sabi ko ba talagang clickbait, pang clickbait talaga na mapapatingin ka doon sa para sa diba, sa boxing. Marami na round girl. Marami na napanood. Hindi nanonood ng Pangil sa Pangil. May na ba kayo? May na-experience na kayo na guerrilla marketing? Stickers. Tingin ko may mga pero hindi, no? Parang yung stickers, sa mga influencers. Nabanggit mo na yung taste test, no? Kanina. Hindi naman taste test. Sampling. Kumbaga, covered din. Taste test. Yun, taste test. Below the line. Ano pa ba? Influencers. Influencer marketing? Gayon ba yung term ng mga kabataan ngayon? Ang iba kasi dyan na mahirap, nagpo-post as influencer.
Gogolit. Gogolit. In behalf lang. Hindi, kanya-kanyang racket. Kanya-kanyang strategy ng pag-market. So, kung iyon yung mabenta ngayon, sa ganun internet Pero age. sa influencers, ang binabayaran mo kasi dyan yung yung followers niya, no? Hindi naman talaga yung kahit yung content nila, sa totoo lang, di naman ganun kagaganda. Sino dyan? In general. Di lahat. Hindi, pero pabor sa atin yun, sa totoo lang. Kasi kung magaling na rin, kung maganda rin yung mga video nila, di wala na rin tayong trabaho. Hindi, babayaran mo rin yung invest nila na time dun sa ginagawa nila. Tsaka yung, ang tagal nilang inipon din yung followers na yun eh. Tinrabaho din naman nila. Saludo. Yun talaga maganda doon. Pero, kung halimbawa sa influencer marketing, pabor ba? Hindi ko alam kung paano nyo i-approach to, kung point of view ng owner or ng viewer na customer. Gusto nyo ba maging honest yung influencer? Kung may pro-promote siyang product? Mas maganda. Ganon din sa sa games. Kahit business owner. Kahit kayo yung business owner. Positive or authentic. Sa games. Oo, yeah. Positive versus authenticity. Yung i-relate ko lang siya sa games. Sa yung mga nagre-review kasi ng games, kunwari ako si Sony or si Nintendo or gaming company. Bibigyan kita ng code, reviewin mo yung laro. Tapos reviewer, sinasabi niya na binigyan siya ng review code, pero lahat ng sasabihin niya doon his or her opinion lang. Tapos doon, as in talagang sasabihin niya yung mga negatives. Sasabihin niya yung positives, sasabihin niya yung negatives. Hindi, pares lang kaya nagre-review ng mga camera ng mga phones, mga ganun. Pares lang. Sasabihin nila parehas. Mas maganda yung kunwari, sabihin mo na mas maganda sana kung ganito yung ginawa niya. Parang suggestive na okay yun kung kayo lang yung magkausap kasi para ma-improve mo. Yan. Hindi yung kunwari tayo magkausap tapos sabi, ay hindi ito masarap, parang kulang sa sasabihin tapos sa public mo sasabihin. Oo, so magre-react yung mga tao. Ito. Na parang sana nag-usap tayo para ma-improve ko yung gusto mo, makakuha ko yung gusto mo. Para tuloy-tuloy yung pero yun yung kasi yung sa food. Kahit saan. Sa games kasi. Sa rock and roll. Rock and roll to the world. Panoodin yun. Mas maganda to talaga sa YouTube, guys. Baka depende sa laki ng company. Kasi kunyari, yung Sony, may magre-review. Wala namang pakialam yung... Pero yung R&D nila, meron na. Titingnan lang nila kung sa normal na tao. Hindi, kasi yung sa games kasi, binibigay nila yung code, malapit na yung release date. So, ang pinakamagagawa na lang nila, patches, para maasikaso yung mga mali. Pero yung overall, wala na. Gaming, overall gameplay nun, luto na. Hindi, wait lang. May isa pa ako naalala. Ibahin ko lang. Yung kita mo yung nauso yung parang sabi ay yung mga lambanog ay may lason or something. Dapat nakita niyo yung babae na tinikman niya yung product niya. Safe po yung product ko pag ngumibit siya ganyan. Na-hospital siya. Wala na siya hospital. Pero yung ininom kasi niya yung lambanog na hindi niya alam yung product niya. Hindi, safe po to. Pag napangibit siya Tapang. Hindi, nagka-issue ng yung parang may lason, yung mga hindi ba lason? Basta nakakalason. Pero may nabalita may kasi nahaluan nila ng chemicals. May incident na nangyari may mga nalason sa lambanog dati pa dito sa Quezon nangyari. Naapektuhan yung nila doon, yung industry. Nangyari yun dati. Pero yun nga, balik tayo. Kung ikaw yung viewer, ito, sige, isa-isahin na natin. Kung ikaw yung viewer, manonood ka dun sa influencer na binayaran ng isang company or brand para i-promote yung brand nila, mas gusto mo na authentic yung sasabihin niya? Na kung halimbawa, medyo sablay itong ganito. Parang as a viewer, gusto mo yun no? Oo. Ito, yun nga, connect ko dun sa laro. Para bago ko bilhin yung product, alam ko kung ano yung... May expect ka na. Ay, naku, di pala maganda. Hintayin ko munang ayusin muna ng company yung product. Or, ganun pala. Hindi ko pala siya pero trade. Kung food? Kung food, mas gusto ko din.
O sasabihin niya rin kung pero hindi masarap. Pero kasi sa food, ang akin dun. Parang sa food medyo... Sa food naman, minsan kasi pumapasok sa isip ko dyan. Kunwari, sa'yo matamis. Kakaiba ng taste. Sa akin okay to eh. Okay naman. Mas gusto ko na ganito siya. So, iba sa food Ito. Yung katulad sa amin ni Heki. Ano? Minsan kasi to, yung... Parang kasalanan ko Bob, okay kaya to, ganyan. Parang sa akin, parang tingin ko na magkaiba kami na consumer. Magkaiba kami. So, kunwari, napanood mo sa TikTok na okay to, try mo. Okay din naman yun. Pero ako, as a consumer, parang ayoko nang nadadamay ako na, sabi matamis daw. Pagtingin ko, matamis. Pero psychologically matamis kasi may napanood ako na matamis daw. Mas gusto ko na wala akong alam, tapos tetestingin ko siya. Blind. Ayaw mo ng may term dun pero parang influence ng... kumbaga... May prejudice ka na. Parang kasi subukan ko, tapos, kunwari, itong product na nasubukan ko, 2 months lang nagamit. Normal ba na 2 months lang to? Hindi, sabi pa 1 year yan. Parang, at least nasubukan ko. So, next try ako ng ibang product. Sige. So, pero ako agree din ako eh. As a viewer, gusto ko nga mas authentic. Pero ngayon, sige, shift tayo. As ikaw yung nagbayad doon sa influencer para i-promote yung brand mo. Hindi, sa akin, authentic pa rin. Ako, authentic kahit pa rin. Authentic pa rin. Talaga. Kasi, kumbaga, kung hard sell yan, sige, ito kahit may durog to, sabihin mo, buo to lahat. Sabagay, at the end of the day, pag may totoong pag totoong consumer, mababash ka rin no? But sabi nung ganito to, pero hindi. Bakit yun? Ang mahal. Hindi, ikaw yung nagbayad sa influencer, okay lang sa'yo na sabihin niya na... Sa games, kasi, di ko alam kung yung parang connecto doon sa sinasabi ata ni Bob na gusto niyang siya yung maka-experience. Greenpeace yan. Yung magbala with yung Greenpeace. Green nut. Yung parang ayaw niya ng may prior knowledge coming in. May mga gamers na ganon na ayaw nilang ma-spoil sila nung mga promotional videos. Yung mga, as in everything, promotional videos, reviews. Most of the time, ang pansin ko, nangyayari yan kapag yung isang laro ay sikat. Or, isa siyang franchise, sikat na franchise. Well-established na siya. Pero kapag most of the time sa mga indie games, ang kailangan nila dyan, may knowledge ka. Kasi indie yan, hindi mo pa alam kung anong coming in, hindi mo alam kung ano yung makikita mo, makukuha mo dun sa product na yun. Di ba, pero di ba, parang mas kapani-paniwala yung review pag may cons kaysa puro pros. Di okay din na may madinig kang slight cons. Negative. Ito, sa creative side, mas malaro ang indies kaysa sa mga AAA developers or sa mga, ano tawag ito? Sa mga well-established na. Kasi yung indie, mas may freedom eh. Kasi sila nagpondo nun sila. As in, doon, nakakapag-release sila kung ano man yung style lang gusto nila. Kaya yung mga yung mga sikat, medyo stale na yung laro eh. Parang copycat na ng kanilang mga kasi dati nilang gawa. Kasi yun yung kinakagat ng market. Ayun lang, regarding sa kumbaga, lagi sa dulo, kung ano yung mabebenta natin. Eto, mabalik tayo dun sa paano kung halimbawa naman yung ang influencer, hindi bayad? I mean, parang yung iba kasi diba naman yung sana kinain. Di ba malaging pagkain? Yung iba naman kasi pupunta lang, di ba? Tapos, resort. Mag-invite ka ng influencer sa isang resort. Review mo naman yung namin, resort. Di naman sasabihin nun, ay, may hindi nag-flush sa banyo nung pumasok kami. Maikli ang bidet niya. Sabi, yung isang resort doon, maiksi ang bidet, pang kanan lang. Para sa mga kaliwete, guys. Maiksi. Tayo guys, para sa, wala naman kailangan mo po patagilid. Nakatalikod. Tapos mini-video niya pa sarili niya. No? Kanan yung gamit, guys. Yung kaliwa, maiksi eh. Ay, guys, nandito tayo sa CR ng maikli ang bidet. Check nga natin yung tingnan nyo, hindi ko maabot sa puwet ko. Bidet check mata, bidet check. Ay, nako. Magandang segment.
Mayroon na tayo diyang alam na yung context noon. Alam na ni alam na ni Jig yun eh. Aba, ako, kanan ako. So, abot ko yun. Wala akong reklamo dun. Ako, lumilipat ako. At saka hindi ako tumatae dun. Yung pala magandang i-suggest sa mga nagre-review ng resort. Magkaroon sila ng bidet check. Bidet check tayo. Okay guys, today magbibidet check. Gano'ng kalakas? So, okay dito guys, happy B-Day! Happy B-Day! Happy B-Day. Nabanggit ni Bob kanina, ito, ano yung opinion dito? Opinion nyo dito. Bad publicity is still publicity. Yun ang nangyayari. Katulad nga nung nagpatatusan doon. Parang good ba siya or bad? Yun nga eh. Oh, good man siya o bad, publicity pa rin siya. Sa akin yung tulad ng sinabi ko may nabenta pa rin siyang click doon or may nabenta siya sa product niya. Sa akin yung tulad lang ng sinabi ko kanina. Whether good or bad, basta nagge-generate yung target mong profit. Basta wala nasaktan. Yun nga eh. Yung sa'yo ba is point of view ng business owner or ng kumbaga kahit as a consumer. Okay sa'yo. Sa bidet. Business owner. Sa bidet. Business owner. As business owner, no? Pero pag akong magbabago ba yung point of view mo kung ikaw yung as consumer? Depende. Kasi kung ako yung kinikater niya, tapos ako yung kinikater. Lagi naman ako sa games eh. Pero kung ako yung kinikater niya, so wala ka sasabihin mamaya. Panoorin nyo sa YouTube. Dito nila makikita ang gumagalaw si Heki. Pero sa totoo buhay, di gumagalaw yan. Hindi, ako sisingit na ako dito. Hindi pa ako tapos eh. Kaya nga sisingit na ako. Singit nga eh. Kumbaga, kunwari, as parang... Sagagalit ka pag sinisingit. Hindi, kunwari ako, may ibebenta akong product. Kailangan ako, personally, masaya ako doon, confident ako doon sa product na yun. Kumbaga, kahit hindi ko siya i-hard sell, alam ko na gumagana sa akin yun o okay sa akin yun. Alam ko na may makakagusto doon. Iko-consider mo rin na... Nataas na BP ko na consumer ka din. Hindi pwedeng nagbebenta ka lang. Parang ikaw din yung consumer. Kailangan... Ko-consider mo yung point of view ng Hindi pwedeng parang nilalason mo lang sila. Kumbaga kung ikaw yung gagamit ng product mo, dapat... Kung gagamit nun, kailangan talaga okay ako ready dito. yung pangkaliwat pangkanan na bidet. Yan. Di ba? Iko-consider ko yun. Yung talaga ang dasal ko eh. Ano na yung sa'yo, Hegi? Kapag ako yung company nga, basta as long yung nagpo-profit yan, hindi ko concern kung ano yung morals mo. Kapag ako yung consumer, kung alam natin sa isa't isa na ako yung target audience mo, wag mo i-cater yung ibang yung maliit na audience kung di naman sila yung bibili. Correct. Sa games to Kasi ganun yung nangyayari. Gagalit. Kasi marami nangyayari doon. BP. Sa West na ang ingay ng isang grupo pero hindi naman sila bumibili nung product. Gusto lang nilang kumbaga ang pinaka-idea, gusto lang nilang magreklamo. Hindi naman naglalaro. Hindi naman. Mga nga. Oh my God. Bibili ka ba? Paano kung yung di ba may mga company na, di ba may core values ang mga company. Alam naman yung we are family? Hindi, yung mga, di ba, given naman. Red flag daw yun pag may ganun. Mga core values. Nasang isa sa mga Tas core pizza values lagi niya yung honesty. Honesty yung isa sa mga core values niyo. Tapos yung mga ad may misleading. Parang nakakaloko naman. Hindi kasi yung core value yun, sa inyo lang yung sa loob. Pampaan na lang yun Ikaw, Arvin, anong opinion mo dun sa bad publicity is still publicity? Hindi okay sa akin. Basta sagot mo, hindi. Hindi, okay. As owner. Teka lang, ulit. Okay sa akin. Yeah. As owner. As owner. Kung bad publicity. Kung ang habol ko naman yan, pag-usapan talaga ako eh. Okay. Diba? Well, ako hindi pag-usapan. Kumita. Iba kasi yung pag-usapan. Kasi minsan pag pinag-usapan ka, baka bumagsak may naman resulta pa rin yung pag-usapan. Kasi iba gusto i-try. Iba ayaw. Pero meron pa rin na gusto mag-try. Dahil, kumbaga merong madadagdag.
Lalo pag napanood, kasi karamihan ngayon references, social media. Saka magge-generate talaga yun eh. Alam mo naman mga... Meron sa game industry na pag-usapan pero bumagsak yung nila. Stock. Kasi nabalita yung isang siya, si Shigeru Miyamoto, parang nagkaroon ng news na magre-retire na daw siya, parang malapit na retirement niya. Kinabukasan, bumagsak ang stocks ng Nintendo. Biglang bumawi ang Nintendo na hindi siya magre-retire. Joke lang. Mag-ano siya? April Fools! Hindi siya magre-retire. Ewan ko kung yun ay sinabi niya or parang nagkaroon ng parang lumabas lang yung usap-usapan ganun. Ang kinapatakan, bibigyan siya ng parang magiging siya advisor, something ganun. Kumita naman sila nung binawi nila. Napera na nila. Di ba na negative pa yun? Bad publicity. Ako, parang ganun mix nung kay Arvin at kay Heki yung sa akin Parang okay sa akin ang bad publicity as an owner. And na basta publicity pa rin siya. Pero depende sa kung gaano ka bad. Or kung anong klaseng bad. Baka mag-negative ka baka kasi... parang okay lang. May bad na baka hindi ko kayang tanggapin yung bad na... ano bang example ng bad na medyo... Yung to the point mabankruptcy ka. Negative ka. Scam. Halimbawa, pag yung sinabihan ako na, ay, scammer yan. Scam yung yung binibenta niya yan. Yun, parang ayoko naman ng gano'n na... Napag-usapan ka, pero... Scammer ka pala. Yun ang pinag-uusapan. Okay lang sa akin siguro yung gano'n nga. May mistake na nangyari. May mistake ako nagawa. Yun yung na-publicize. Okay lang yun. Pero pag yun... siguro yun. Bad publicity sa akin. Basta yung totoo na bad. Hindi yung bad na something na in-invento. Gano'n. Yung... Siguro. Nag-backfire sa'yo yung nung pinaplano mo. Hindi pala yun yung ina-expect mong result. Yun nga Wasak tayo dun. Yun, ang episode na yun. Dapat, hindi ko kailangan marami akong masasabi. Umati ka boom. May sasabihin pa sana. Ay, nasabihin ka pa ba? Go, sige lang. Hindi ba natin kakat yan? Ito ba pwede na masama? 30 minutes ang kinat natin. Pero sige, bago natin tapusin ang episode, sa munang malupit na shoutouts ulit sa ating mga players. Maraming salamat. Siyempre kay Maya. Shoutout ulit kay Maya. Salamat ng marami sa pag-support, sa pag-share, sa pag-message sa amin na natutuwa ka sa mga pinaggagawa namin. Pati doon sa mga niya, ano bang tawag doon? Basta may mga artwork siya na ginagawa. Hindi ko lang tawag na gano'n na sinesend niya sa amin. May chibi type? Gawa ka ng Tupperware. Yeah. Tapos kay Mamolekta ka. Shoutout din kay Sir Emerson. Si Sir Emerson si Sir Tito. Nag-follow back siya. Yeah. Pinalo ko kasi siya. So, pinalo back niya yung Playpod sa TikTok. Tapos, at syempre kay Ma'am Sydney. Belated happy birthday. Ng Sydney ng Mouse Hole. Salamat ulit sa last ng Australia. Recording. Sydney, Australia. Yun. Si Sir RJ. Sige. Nandito rin siya, pero mamaya ko pa yan. Sige. Sir RJ, mamaya daw batiin. Dalawa ka tuloy, RJ. Belated happy birthday. 200 na yun, 200 parang kasalanan niya pa. 2K na yun, 2K pala. 2K. Kasalanan ko pa mabanggit ako, Bigla ka na lang siningil. Yun ang marketing. Bigla ka na lang sisingilin. Yan, so, Heki. Alam ayun, kami po ay nagtatapos na. Yes! Kami po ay subaybayan niyo pong muli sa susunod na episode. Dito. Sa Padre Garcia. City daw. City. Sige. Tayo yung escalator namin. Kami po ay inyong masusundan, makikita, mapapakinggan sa internet. Search nyo na lang. Search nyo na Playpod PH sa Google. Kung ano lumabas doon. Kami lang yun. Okay na yun.